Kamusta ang mga kapanatiko? At ibinigay na nga ang nire-request na trade ni Maverick Ahanmisi paalis ng Hinebra at ngayon ay patungo na siya sa Terra Firma Jeep. Ito ang unang pagkakataon na magiging magkasama sila ng kanyang nakababatang kapatid na si Jeric Ahanmisi sa loob ng iisang kupunan. Sa video nito, suriin natin ang detalye ng trade. Bakit nga ba nag-request si Maverick ng trade paalis sa Hinebra? At ano ang maaring mga pakinabangan na magkabilang kupunan sa trade na naganap nito? Ano nga bang nangyari? Inilabas ng Barangay Hinebra sina Maverick Ahanmisi at Aljon Mariano papuntang Terra Firma. At ang kapalit, Terra Firma's first round pick para sa Season 51 o taong 2027. Inaprubahan na ng liga ang trade. Ang deal ay nangyari ilang oras bago ang laro ng Hinebra versus TNB at inaasahang mag-debut sina Maverick at Mariano para sa Terra Firma sa October 22 naman. Isang mabilisang recap muna tayo. Sino nga ba si Maverick Ahanmisi? Si Maverick Ahanmisi, isang 6'2" guard, PBA veteran na naglaro para sa Rain or Shine, Alaska, Converge at kamakailan, Hinebra. Noong nakaraang season para sa Hinebra, lumabas siya sa 65 games. Nag-average ng mga 7.5 points, 3.6 rebounds at 1.8 assists. Karaniwang naglaro bilang backup guard sa likod ni Scottie Thompson at RJ Abarrientos. Bakit nga ba nag-request si Maverick ng trade? Ayon sa report at sariling vlog ni Maverick, siya mismong nag-request ng trade sa sports director ng SMC, si Al Francis Chua. Ang layunin, makahanap ng mas malaking role. Isa pang malaking factor ang pagkakataong maglaro kasama ang kanyang nakababatang kapatid na si Jeric Ahanmisi na na-trade na sa Terra Firma noong Agosto. Para sa maraming manlalaro, ang pagkuha ng consistent minutes at isang lead role ay kritikal lalo na sa mid to late career. Ano nga ba ang naging reaksyon ni Coach Tim Cone? Nagbigay ng komento si Tim Cone na ang PBA ay negosyo. May mga players na gustong umalis, meron namang ibang hindi. Nagpasalamat siya kina Maverick at Mariano para sa kanilang kontribusyon. Ano ang nakuha ng Hinebra sa trade? Nakakuha ang Hinebra ng isang first round pick para sa Season 51 o taong 2027. Isang future asset na pwedeng gamitin para sa rebuilding o bilang trade chip sa susunod. Sa strategic view, nagbawas ang Hinebra sa backcourt pero nananatili ang core nila kaya ang desisyon ay may long-term na kalkulasyon. Ano naman ang makukuha ng Terra Firma? Ang Terra Firma ay nakakuha ng isang veteran guard na may karanasan. Isang two-way player na pwedeng mag-lead sa backcourt kasama si Jeric. Ito ay malinaw na move para palakasin ang kanilang backcourt at magbigay ng leadership. Kasama rin sa deal si Aljon Mariano, isang long-time Gin Kings forward na may championship experience na kaya namang magbigay ng puso para sa Terra Firma. Ano naman ang naging reaksyon ng fans at ng media? Social media at sports outlets agad na nag-cover. May mga supportive at may mga nagtataka. Narrative, wish granted kasi si Maverick naman daw talaga ang nag-request ng trade. Siyempre, dito sa Pulso ng Panatiko, pantay-pantay tayo pagdating sa sports. Kaya babasahin din natin ang ilan sa mga opinyon o naging komento ng mga kapwa nating panatiko sa post natin matapos natin silang tanungin kung ano nga bang masasabi nila sa trade na to. Sabi ni Jose Maria Vergara, English no? There had been so many one-sided trade that he never have done in the past 10 years. But this one seems fair. Trade with Terra Firma. Mav and Aljon needs to get playing time to unleash their skills for possibly some last hurrah of their playing careers. May ibubuga pa tong dalawang to, kaya pagbutihin nila last na to sa career nila. So ang pinupoint niya dito, maaring last run ba to, last dance na ng career nitong dalawang to, pero medyo bata pa naman sila, tatagal pa yan. Kasi, gaya nga rin ng sabi ni Tim Cone, negosyo to. May mga gustong umalis, may mga ayaw. Pero tinutukoy nyo din sa trade. Pero pagdating naman din sa mga kupunan, hindi mo kasi alam if right after ba matapos yung contract mo, i-extend ka pa ba? O may kukuha bang ibang team sa'yo? Kasi, kung atin titignan, maraming mga talented players ngayon na walang team sa PBA. Diba? To be honest, andyan sila Terence Romeo and yung iba pa na hindi na sinain ng ibang team. Pero alam naman natin na kayang-kaya pang bumuhat ng mga kupunan yung mga yan, diba? So, hindi natin masasabi kung ano nga ba ang magiging kapalaran nyo pagkatapos ng kontrata nyo sa PBA. Sabi naman ni Sir Albert James de la Merced, okay sana, plus first pick ng Hinebra. Binigay nila para patas kahit hindi nakasali sa trade si Mariano. Okay na yun, basta may first pick din. So, ang pinopoint naman niya dito, parang masyadong mataas yung value na pinakawalan.
masyadong mataas yung value ng draft pick na pinakawalan ng Terra Firma kumpara dun sa dalawang veteran na pinakawalan ng Ginebra. Makes sense kasi kung ikaw pipili, ano bang pipiliin mo, 'di ba? Yung mas bata, unless na sobrang ready na yung team nyo and may mga missing piece lang para maging title contender ka. Pero in the fact na pakakawalan mo yung mas bata, ang kapalit is dalawang patanda na player, lalo na kung hindi naman sila starter sa team, may point siya, 'di ba? So malaki at mataas ang tingin niya dun sa pinakawalang draft pick ng Terra Firma. Sabi naman ni Ma'am Alexa Jane, panalo pa rin Ginebra. Dami nakaabang na malalakas na players na pwede po magpa-draft next year. So yun, connected yung sinabi niya. Nagpakawala ang Ginebra ng, gaya nga sabi natin kanina, hindi naman part ng core nila. Then at the same time, nakakuha sila ng draft pick na maaaring kumuha sila ng malakas na player. Kasi napakaraming talented players na hindi pa nagpapadraft ngayon. Anytime po pwedeng pumasok yan sa PBA. Then who knows, baka dito sa batch na to, pumasok yung mga yan. So jackpot na naman ng Ginebra. Sabi naman Sir Wally Garcia Pagayanan, awit sa Ginebra na napakatakaw sa magagaling na players at ballball naman from front office ng Terra Firma for always throwing their good players. Sabi ni Yang Yao, baka nag-champion na Terra Firma kung di lang pinakikialaman mga players eh. Awit sa'yo, Boss Al. So kasi kung babalikan natin, laging nakakakuha talaga ng mga high caliber na players itong Terra Firma. Then unfortunately, ayun, lagi rin nilang pinakakawalan. So ususumahin kung yung mga yun, hinayaan nyo magstay, maging solid, intact sila sa team, magkaroon ng chemistry, di ba? Hanggang sa maging veterano sila doon, ng sama-sama, makuha yung laro ng isa't isa. Baka malaki yan chance din talaga na manalo. Lagyan mo lang din ng isang desididong coach. Yun eh, depende rin sa team kung talagang gusto nilang manalo. Pero kung lagi nga nilang pakakawala, natititrade lang din yung mga valuable players nila papunta sa mga mas malalakas o mas malalaking team, eh hindi natin makikita siguro yung mga ganang pangyayari. So sayang yung mga ganyang team. Nakakamiss yung yung Santa Lucia, Alaska, Shell, 'di ba? Yung mga ganong team talagang pumapalag dati laban sa mga malalaking kuponan natin sa PBA. Sabi naman ni BT Staycation Ardors, tama ba ako? Hanmisi Brothers sa Terra Firma. Malaman natin yan sa laro. So, exciting din. Tignan natin kung anong magiging laro ng magkapatid na yan kasi first time nga nila magiging magkasama. So, yun na lang siguro yung aabangan natin sa Terra Firma. And then, kung ano man yung magiging future, hindi natin alam. O kung ano rin ang mangyayari sa team. O ito na ba yung last stop nila o may paglilipatan pa? Let's see. So, trade moves katulad nito ay nagpapakita na hindi lamang laro ang PBA. Pamilya, personal goals at economics ng liga ay nag-i-intersect din. Kung favorite mong manlalaro si Maverick, good luck sa kanya sa Terra Firma. Sabihin niyo sa comments ano ang tingin nyo. Win for Terra Firma, win for Maverick, o win for Ginebra. Huwag kalimutang mag-like, share at subscribe para sa mas malalim na coverage. Maraming salamat sa pagsama sa panibagong episode natin ng Pulso ng Panatiko. Hanggang sa mga susunod na kwentuhan natin, huwag niyo laging kakalimutan na basta sports lang tayo, walang pikunan kasi dito pantay-pantay tayo at may bilang.